Ako si Ligaya, isang simpleng dalaga mula sa isang maliit na bayan sa probinsya. Napilitang huminto sa aking pag-aaral upang alagaan ang aking tatay na may sakit. Dahil dito, namasukan ako bilang kahera sa isang convenience store na matagal nang nakatayo sa amin. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ito ng aming komunidad, ngunit may mga kwento ring bumabalot dito, mga kwento ng kababalaghan at takot. Bago ako magsimula, alam ko na ang mga makakasama ko sa store, subalit pagdating ko sa unang araw, may isa akong hindi pa nakilala. Siya ay isang lalaki na nakasuot ng uniforme tulad ng sa amin, kaya't inisip ko na kasama ko siya sa trabaho. Siya si Pilo. Sa aking likas na pagkahiya, binati ko siya at nagpakilala. Pero bagamat nagpakilala naman siya, napansin ko na napakahina ng kanyang boses, kaya't ang tanging narinig ko ay Pilo. Hindi ko na ito pinansin at nag-focus na ako sa mga gagawin ko. Nang magbukas ang store, naging abala ako sa mga tungkulin ko at wala akong panahon para kay Pilo. Ngunit nang naglaylaw ang mga customer at naging tahimik na ang paligid, natanaw ko si Pilo na nakatayo pa rin sa isang sulok, walang ginagawa. Nagtaka ako at nilapitan ng isa sa mga mas matagal ko ng kasamahan na tawagin na lang natin si Alan. Bakit si Pilo? Mukhang malungkot siya, tanong ko. Laking gulat ko nang sinabi ni Alan na si Pilo ay namatay na at 1 taon na ang nakakararaan mula nang siya ay maputukan ng ugat sa ulo dito mismo sa loob ng convenience store. Nang marinig ko iyon, nag-init ang aking pakiramdam sa takot. Naisip ko na baka nakabukas ang aking third eye kaya't nakita ko siya. Habang kami nag-uusap tungkol sa kanya, lalo lang akong kinabahan dahil nandoon pa rin siya, nakatayo sa sulok. Palibasay bagong salta ako, nagdesisyon akong hindi na ipagsabi sa iba at naghanap na lamang ng ibang trabaho. Ako naman si Emil, ang crew ng convenience store sa Laguna. Sa tabi ng store ay may paradahan ng mga tricycle at sa harap nito ay isang malaking puno ng mangga na tila may mga lihim na nakatago. Bago ako magumpisa, nakilala ko ang aking kasamang si Berto. Siya ay madaldal at mayabang, kaya't naikwento agad niya sa akin ang mga nakakakilabot na kwento sa store. Sabi ni Berto, 2 tao na ang naging biktima ng masasamang espiritu dito. 1 beses na raw silang nagpabendisyon ng store, ngunit nagpatuloy ang mga kababalaghan. Kasama na dito ang mga nakaraang kasamahan na nagkaroon ng karanasang hindi maipaliwanag. Nakakabahala na kailangan nila ng rosaryo upang makaiwas sa mga espiritu, kaya't lagi silang dalang rosaryo sa bulsa. Isang gabi, iniwan ko si Berto para muling mag-shift. Napansin kong tahimik siya at parang wala sa sarili. Tiningnan ko siya at nakita kong nakakalat ang beads ng rosaryo sa lupa. Kinabahan ako kaya't inutusan ako ng ibang kasamahan na tumawag ng pari o albularyo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagwala si Berto. Nanggulo siya sa mga paninda at tila hinahanap ang kanyang sarili. Sa sobrang takot, tinakbo ko palabas. Dito ko nakita ang isang napakataas at sobrang itim na nilalang na bumabalot kay Berto. Ito'y hindi kapre, kundi isang maligno. Sa aking karanasan, sa mga pagkakataong ganito, lagi akong may dalang asin at rosaryo. Kinuha ko ito sa aking bag at tinanong sa sarili kung ito'y makakatulong. Hinahis ko ang asin sa kanya at sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama ang rosaryo sa dibdib ng maligno. Pagkatapos ay bumaliktad ito at parang nagpakita ng takot. Tumakbo ako papalayo habang kinakabahan at hindi mapaniwalaan kung ano ang nangyari. Matapos ang insidente, sinabihan ko ang iba pang kasamahan tungkol sa nakita ko. Sila'y labis na takot. Paano kung nandyan pa ang mga multo? Tanong ni Berto habang siya ay nanginginig.
Sinabi ko sa kanila na kinakailangan ng mas malalim na paniniwala sa Diyos at hindi natin dapat ipangwalang bahala ang mga ganitong pangyayari. Ako ay si Josie at nais kong ibahagi ang pagkakakilala namin. Isang araw, nakilala namin ang bagong crew na si Jamie at isa siyang kilalang babaero. Minsan, habang abala kami sa trabaho, napansin namin ang isang matandang babae sa labas, tila nakatingin sa amin sa pamamagitan ng salamin ng store. Binubuli ko si Jamie. "Mukhang nahuhumaling ka na kay Manang," sabi ko. Pero nang tiningnan niya ang matanda, nagulat ako nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Ang mga pangyayari ay lumala nang bigla na lamang sumigaw ang isang kasamahan. Nakakita siya ng napakaraming alupihan na nakakalat sa lapag. Natakot kaming lahat at hindi naming alam kung saan galing iyon. Pinagtulungan naming linisin ang mga alupihan, ngunit hindi ito natigil. Laging may dumarating na alupihan at ang nakakatakot, nagpatuloy ito sa hallways at kahit sa loob ng pozo. Nang sumunod na araw, napansin ko na may gumagapang na alupihan sa likuran ni Jamie. Lumapit ako sa kanya at sinabi, "Baka hindi mo alam pero may alupihan ka sa likod." Signo ko sa kanya ang pagtaas ng damit niya upang makita ito, ngunit nagulat ako nang malaman na sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, "Hayaan mo na lang yan, walang mangyayari." Pero ako'y hindi nakatulog ng maayos. Napansin ko ang mga alupihan na nagmumulto kay Jamie at nagduda ako na may koneksyon ito sa matandang babae. Kinabukasan, wala si Jamie sa trabaho. Bumalik siya sa probinsya upang magpagamot. Ang hindi ko alam ay namatay siya sa sakit at hindi siya nakaligtas. Ang matandang babae na napansin namin sa labas, siya palang kanyang ina at ang tunay na rason ng kanyang pagkamatay ay nakaugat sa mga kasalanan niya sa kanyang pamilya. Nang nalaman ito ng lahat, nagbigay kami ng dasal para kay Jamie. Hindi na natagpuan ang matandang babae at ang mga alupihan ay naglahaw. Sa bawat kwentong ito, natutunan namin ang takot ay hindi dapat isang tabi, kundi yakapin at ipagdasal, sapagkat ang mga bagay na hindi natin nakikita ay maaaring magdala ng napakalaking pagbabago sa ating buhay. Ito ang convenience store na ito, puno ng mga lihim, ay nagbigay sa amin ng mga alaala na hindi kailanman namin malilimutan. At sa huli, ang bawat alon ng takot ay naging kita ng bagong pananampalataya. Ito na ang simula ng aking kwento sa isang mundong puno ng hiwaga, ang bituin ng multo.